Hindi lahat ng boses na sumikat ay tumatagal sa entablado at minsan ang pinakamalakas na palakpak ay sinusundan ng isang biglaang katahimikan. Kilala mo si Jovit Baldivino bilang simpleng binata na biglang naging simbolo ng pag-asa sa telebisyon. Pero ang hindi alam ng marami, sa likod ng kanyang tagumpay ay may mga laban na tahimik lang niyang kinaharap, pagod, pressure, at isang huling yugto na nag-iwan ng maraming tanong sa puso ng mga tagahanga. Paano nga ba nagbago ang buhay ng isang dating siomai vendor na minsang pinanood ng buong bansa? At ano ang tunay na kwento sa likod ng mga huling araw niya bago tuluyang natahimik ang kanyang boses? Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Si Jovit Baldivino, isang pangalang minsang umalingaw-ngaw sa buong Pilipinas dahil sa isang boses na puno ng sakit, pag-asa at katotohanan. Hindi siya galing sa mayamang pamilya, hindi rin siya lumaki na may koneksyon sa industriya. Sa katunayan, bago pa siya makilala ng milyon-milyong Pilipino, isa lamang siyang simpleng binata sa Batangas na nangangarap mabago ang takbo ng kanyang buhay. Maraming nakakaalala sa kanya bilang batang kumanta sa Pilipinas Got Talent, pero kakaunti ang tunay na nakakaalam kung gaano kahirap ang daan na dinaanan niya bago marating ang puntong iyon. Lumaki si Jovit sa isang simpleng kapaligiran kung saan ang bawat araw ay kailangang paghirapan. Bata pa lang siya, ramdam na niya ang responsibilidad sa pamilya. Hindi siya yung tipo ng batang may sariling recording studio o vocal coach. Ang meron lang siya ay lakas ng loob at isang boses na natural na puno ng emosyon. May mga panahong nagtitinda siya ng siomai at gumagawa ng iba't ibang paraan para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Sa mga sandaling iyon, hindi pa niya alam na darating ang araw na maririnig siya ng buong bansa. Para sa kanya noon, sapat na ang kumanta sa mga simpleng okasyon at marinig ang palakpak ng iilang tao. Ngunit ang pangarap niya ay mas malaki kaysa sa mundong nakasanayan niya. Nang sumali siya sa Pilipinas Got Talent noong 2010, walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari. Hindi siya ang pinakakilala, hindi rin siya ang pinaka-flashy na performer. Ngunit nang magsimula siyang kumanta, may kakaibang nangyari. Tumahimik ang entablado, tumahimik ang mga manunood, at sa loob ng ilang minuto, nagbago ang kanyang buhay. Ang panalo niya bilang kauna-unahang grand winner ay hindi lang tagumpay para sa kanya, kundi para sa mga ordinaryong Pilipino na nangangarap na marinig ang kanilang boses. Biglang nagbukas ang maraming oportunidad. Naging sunod-sunod ang shows, recording sessions at guesting sa telebisyon. Ang kanyang kantang Pusong Bato ay naging simbolo ng damdamin ng masa, isang awitin na hanggang ngayon ay patuloy na pinapakinggan. Pero tulad ng maraming artista, ang kasikatan ay may kaakibat na pressure. Sa likod ng entablado, may mga hamon na hindi agad nakikita ng publiko. Habang tumataas ang expectations, mas dumadami rin ang responsibilidad. Hindi madaling manatiling matatag sa harap ng kritisismo, lalo na kapag bawat galaw mo ay may mata ng publiko. May mga pagkakataon na nasangkot siya sa mga issue at kontrobersya online. Para sa ilan, bahagi iyon ng pagiging public figure. Ngunit para kay Jovit, isa itong paalala na ang kasikatan ay may mabigat na kapalit. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang kumanta. Patuloy siyang nag-perform at patuloy siyang sinusuportahan ng mga tagahanga na naniwala sa kanyang talento. Habang lumilipas ang panahon, mas naging pribado ang ilang bahagi ng kanyang buhay. Pinili niyang mag-focus sa pamilya at sa pagiging ama. Sa social media, makikita ang mga sandali kung saan mas pinili niya ang tahimik na oras kasama ang mga mahal sa buhay kaysa sa ingay ng showbiz. Para sa iba, tila nagbabago na ang direksyon ng kanyang buhay, mas kalmado, mas grounded. Ngunit may mga bagay na hindi nakikita ng kamera. May mga laban na tahimik lang na pinagdadaanan. Ayon sa mga ulat noon, may mga health concerns siyang kinaharap, kabilang ang hypertension. Sa mundo ng entertainment, madalas hindi napapansin ang pagod ng katawan dahil sa tuloy-tuloy na trabaho at pressure na manatiling relevant. Dumating ang huling bahagi ng 2022 at isang balita ang biglang kumalat na nagdulot ng pagkabigla sa kanyang mga tagahanga. Ayon sa pamilya, nagkaroon siya ng komplikasyon matapos mag-perform sa isang event habang hindi pa tuluyang nakakabawi ang kanyang katawan.
Kalaunan, nadiskubre ang blood clot sa kanyang utak, isang kondisyon na naglagay sa kanya sa kritikal na sitwasyon. Ilang araw siyang nakoma habang patuloy ang panalangin ng kanyang pamilya, kaibigan at fans. Ang social media ay napuno ng mensahe ng pag-asa. Maraming umaasang makakabangon pa siya, gaya ng maraming beses niyang ginawa noon sa kanyang buhay. Ngunit dumating ang balitang walang sinuman ang handang tanggapin. Noong December 9, 2022, pumanaw si Jovit Baldivino sa edad na 29. Isang boses ang natahimik, ngunit ang alaala niya ay patuloy na nabubuhay sa puso ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malaking tanong sa marami. Gaano ba kahirap ang mundo ng kasikatan? Sa likod ng bawat performance, may taong napapagod din, may pusong nasasaktan, at may katawan na nangangailangan ng pahinga. Sa kabila ng maikling panahon sa industriya, hindi maikakaila ang impact na iniwan niya. Maraming aspiring singers ang nagsasabing siya ang naging inspirasyon nila upang mangarap. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit galing sa simpleng simula, posibleng marating ang pinakamalaking entablado. Hanggang ngayon, patuloy pa ring pinapakinggan ang kanyang mga kanta. Sa bawat pag-play ng Pusong Bato, tila bumabalik ang alaala ng binatang minsang nagbigay ng pag-asa sa milyon-milyon. Hindi man niya nakita ang mga susunod na taon ng kanyang karera, ang kanyang musika ay patuloy na naglalakbay. Maraming nagsasabi na ang tunay na legacy ng isang artist ay hindi nasusukat sa dami ng awards, kundi sa dami ng pusong naabot niya. Sa kaso ni Jovit, malinaw na ang kanyang boses ay naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino. Hindi man perpekto ang kanyang journey, totoo naman ito. At yun ang dahilan kung bakit patuloy siyang minamahal ng fans. Habang patuloy na nagbabago ang industriya ng musika, mananatiling bahagi ng kasaysayan ng OPM ang pangalang Jovit Baldivino. Ang kanyang boses ay maaring natahimik, ngunit ang epekto nito ay patuloy na naririnig sa bawat taong minsang umiyak, ngumiti at umasa dahil sa kanyang mga kanta. Sa huli, marahil ang pinakamahalagang aral na iniwan niya ay simple lang. Hindi kailangang maging perpekto para magbigay inspirasyon. Minsan, sapat na ang maging totoo sa sarili at hayaan ang boses na magsalita para sa puso.